Ito, losing a loved one is never easy. At bukod sa emotional burden, may kakibat din ito malaking gastos. Kaya naman magandang balita para sa mga GSIS member at pensioner na itinaas na ang GSIS funeral benefit upang makatulong sa pag-cover ng funeral expenses sa mga naiwang pamilya. At isa po sa mga katanungan ay paano nga bang application process nito? At para sagutin ang tanong na yan, makakasama natin ngayong umaga ang Corporate Affairs Manager ng GSIS na si Miss Irene Tayag. Good morning po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Dayan at Profi po ito. Ma'am Irene. Po, Ma'am Dayan. Good morning po. Rise and Shine, Miss Irene, balitaan po namin na simula noong July 13, itinaas na ng GSIS ang funeral benefit. Magkano na po ang maaring matanggap ng mga qualified beneficiaries at bakit ito itinaas? Opo, tama po kayo. Simula po nung Lunes, July 13, itinaas na po ng GSIS. Ang funeral benefit mula 30,000 hanggang 50,000 na po ngayon. 50,000 na po ngayon. Ang layunin po ng pagtaas ng funeral benefit ay makapagbigay ng mas malaking tulong pinansyal sa pamilya ng namayapang miyembro o pensyonado. Sabi nga po ng aming President and General Manager, si PCF Veloso, ang bawat pamilya po ay may karapatan na bigyan ng support at seguridad pagka may nawala po o may namatay po sa kanilang mga minamahal sa buhay. At ang pagtataas ng funeral benefit sa 50,000, ang ibig po sabihin noon ay kasama po nila ang GSIS hanggang sa huli. At kasama po nila ang GSIS sa kanilang pagdadalamhati at sa mismong oras kung kailangan nila kami. Napakalaking bagay po ito. So ito po ay tumaas mula po sa magkano, ma'am? Hindi ko po masyadong marinig. 50,000 na po ang funeral benefit ngayon. Alright, ito pong 50,000 pesos na ito, ma'am, papaano po ba ang proseso para po ma-avail ng mga members? Hindi ko po masyadong marinig. Ang dinig ko po dyan ay paano po ma-avail. Opo. Tama ho ba? Opo, yes po, ma'am. Opo, maaari po silang mag-apply through email, maaari rin po silang mag-apply through over-the-counter, at ang kanila pong mga dapat na i-submit sa GSIS upang ma-avail nito ay ang number 1, yung death certificate ng namayapang miyembro, yung valid government-issued ID ng claimant, at kung ang asawa ang mag-claim, kailangan po mag-submit siya ng marriage certificate. Depende po sa relasyon. Pero ang order priority po nito, ang asawa po. At unang-unang may karapatan na mag-claim. Ngayon kung patay na po o hindi po maaaring mag-claim yung asawa, nagbigay siya ng waiver, pwede pong mag-claim yung kahit sinong tao makakapagbigay ng resibo po ng nagastos o kahit na anong proof na siya ang gumastos sa funeral o sa hindi. Okay. Ma'am, we want to ask also dahil there's some GSIS members who are asking kung maapektuhan po ba nito ang pondo ng GSIS. So, how can we make sure na maging sustainable pa rin po ang benepisyong ito? Hindi ko po masyadong maintindihan, medyo malabo. Pwede pong pakiulit? Okay. We'd like to check the audio here. We'd like to also reiterate the question. Kung may nagtatanong po kasi kung maaapektuhan ba nito ang pondo ng GSIS, paano po natin Hindi po. masisiguro na sustainable Hindi pa po. rin po ang benepisyong ito? Go ahead, ma'am. Hindi po maapektuhan ang pondo ng GSIS dahil isa po ito sa mga konsiderasyon ng GSIS bago po kami mag-enhance ng benepisyo, katulad na itong pagtaas ng funeral benefit. Batay po sa actuarial evaluation ng Actuary Office ng GSIS, mananatiling matatag at financially stable ang Social Insurance Fund kahit pa itaas ang funeral benefit sa 50,000. Ibig sabihin po nito na ibibigay ng GSIS ang mas mataas na benepisyo habang patuloy na pinangangalagaan ang katatagan ng pondo para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga miyembro.
Gaano po kabilis po ang pagproseso po nito, itong benepisyo pong ito, ma'am? Sorry po, hindi ko Pasensya na po, may diferensya at ang audio natin. Pwede pong pakiulit. Gaano po kabilis yung proseso, ma'am? Paano po ba ito? Pwede po bang agad pong maibigay yung benepisyo sa namatayan o this will be through reimbursement po? Pwede rin pong reimbursement, pwede rin po. Pwede rin pong, basta po nakapagpakita ang nag-claim ng proof, incontrovertible proof na sila ang nagbayad, pwede po. Ngayon po, pwede rin pong mag-claim ang asawa po number 1, kahit po walang ipinapakitang resibo. Dahil siya po ang number 1 in the list of priority. Basta asawa po ang nag-claim, wala na kailangang resibo. Other than the legal wife, or legal husband or wife, legal spouse, kailangan po magpakita ng resibo. Aside from the death certificate, yung IDs, ganun po, at iba pang mga requirements. Alright, with that, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman, Ma'am Irene Tayag. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa pangalan po ng aming Vice President for Corporate Communications, si VP Marcio Rillo, at ang aming EVP, Torisa, si EVP GT Andres, at ang aming President and General Manager. Maraming salamat po sa PTV sa pagbibigay po sa amin ng opportunity para maipalaganap po ang mga enhancement dito sa ating funeral benefits. You're welcome, ma'am. Maraming salamat Thank you po. so much din po.